And for Director Ildefonso, ano po itong interconnectivity projects ng PRA? Can you give us some more details about Pasay 360 and Pasay 265? Yes, Yusek, yung interconnectivity projects ay ito yung 12 to 15 bridges to connect all the 4 islands. Yung 4 islands po na sakop ng ng Pasay 265 at Pasay 360 ay divided into 4 islands. So we created water channels in between those islands. So to interconnect these are the bridges. Ito yung medyo makabagong mga bridges, medyo archa. If you've seen yung bridge sound dito sa Yes. Marikina, better than that kasi medyo art yung dating niya. Pwedeng navigable underneath that bridge. Okay. So, yun po yun. Okay, for Ma'am Ina po, no? Ma'am, isinusulong ng PRA ang 655 na ektaryang Manila Bay Master Plan na sasaklaw po sa Maynila, Pasay at Parañaque. Ano po ang pinakamalaking benepisyong magbibigay nito sa ekonomiya at sa mga Pilipino? Una po, magsusulong ito ng trabaho. Base na rin po sa pag-aaral ng House of Representatives Committee on Ways and Means, hindi po bababa sa kalahating milyong trabaho ang maibibigay po ng reclaimed lands kapag po nagsulputan na yung mga negosyo dito. Pero po sa ngayon pa lang, habang ongoing pa lang po ang project, gusto ko lang din po i-emphasize na sinusulong na po namin ang green jobs at blue jobs sa pamamagitan po ng aming mga social development and management programs at aming mga environmental protection and enhancement programs. Alright. So marami na pong nakikinabang na mga communities natin sa mga reclamation projects. Ma'am, pag sinabi pong green jobs and blue Sabato. jobs, what are these jobs? Una po, yung green jobs po yung nagsusulong ng mga environmental sustainability na mga proyekto. At yung blue jobs naman po ay yung mga trabaho na nagsusulong naman po ng enhancement ng marine biodiversity. So sa ngayon po, ginagawa na po natin yan. At pag nakumpleto na po yung mga reclamation projects, nilalayon po namin na lalong lumawak pa yung dadami pa sa tulong po ng ating mga private sector partners din yung mga pagpaparami ng green jobs at blue jobs. Mahalaga yan, ma'am, dahil yan ang isa sa mga primary concern ng ating mga kababayan, yung marine biodiversity as we do Yes reclamation. Balikan ko si Chairman Lopez, sa ibang usapin naman po, noong GOCC's Day 2026, kinilala po ang PRA matapos lumaki ang assets nito mula 31 billion pesos hanggang 205 billion pesos at nakapag-remit po ng 376.87 million pesos na dibidendo sa pamahalaan. Ano po ang mga pangunahing dahilan sa likod ng malaking paglago ng PRA? Alam nyo, since time immemorial na na-create ang Public Estates Authority hanggang na-recognize po ang classification ng PRA, Class C government agency po kami. Ngayon, Class A na po kami. We are one of the biggest government controlled corporation. This is because of our increase in assets. Although our increase in income have not increased substantially kasi as you know, the President is very careful in approving new reclamation projects. And with the current moratorium, nag-iingat po siya. He wants to create a balance between environment and development. That's why we'd like to call ourselves as environmental developers. So, ito po, lumaki po ang, kasi noong mga sinaunang panahon po, makikita nyo, yung Okada na benta ng 12,000. When hindi naman, I don't want to look at the past anymore, pero it was really undervalued. So para hindi na mangyari yun, una hong ginawa namin ng bagong board po, pagpupo namin, inayos namin ang halaga ng appraisal ng lahat ng pag-aari. So, pag-akyat po nun, hindi lang para tumaas ang pag-aari ng value ng PRA, kung hindi para hindi na tayo makapagrenta at makapagbenta ng mura. So, even after us, yung mga susunod na, yan po ang direksyon ng Presidente, lagay natin sa tamang halaga at bigyan natin ng tamang value, yun dapat bigyan ng value. So ngayon po,
umingkrease ang value natin, isa ho yan. Pangalawa po, when we came in, there are several thousand illegal reclamation in the Philippines nationwide. Nakakalaki ho ng matayan, pero totoo po yan. And we only have 280 employees to catch 7,000. Hindi naman kasi madali. Pag nakita nga nagtambak sa dagat, illegal na yan. Kasi may mga tambak sa dagat na pag pinuntahan mo, may titulo na pala, inanod lang. So, pero nakatitulo na siya. Yung iba naman, may mga miscellaneous force lease. Alam na alam ni Direk, itong expertise po ni Direk Ildefonso, force lease, timberland lease. Pero minsan nga, so ngayon yung mga yon, katulad noon, yung timberland lease. Tapos ngayon may mga lugar sa dagat na nakatitulo. We are very busy with the Solicitor General's Office. We have employed 36 new lawyers kasi kulang ang tao namin with the Solicitor General's Office to file reversion proceedings and to help us with our illegal reclamation enforcement. We have signed a MOA with the PNP. We have signed a MOA with the Coast Guard and with the Philippine Marine Authorities to catch all these people. At ito po, nagbunga ng income sa atin. And hopefully, by the end of the year, hindi lang tayo 228 billion. We will be 500 billion. And we will work hard and push na we will be a 1 trillion company. And bebenta natin ng maayos at tama sa halaga ang lupa ng PRA para makinabang ang taong bayan. And we will remit it to the national government. And ngayon po, wala pa kasi sa halaga, kaya hindi pa kami makapagbenta kasi yung mga tulay, wala pa. Pag nabuo na ang tulay, siguro nakita ko doon sa isang film clip, pinapakita na ginagawa na yung mga tulay. So, pag nandun na yung, although we have land bridges already that connect us, those are temporary land bridges para makarating lang yung construction, yung development doon sa lugar. Pero we will remove that and we will put bridges sigun sa mga pangangailangan ng environmentalist natin. Kailangan yung tubig free-flowing. Yes. So this is environmentally resilient at it is also it will be a flood surge and it takes, alam nyo sa Singapore, nung before they started reclamation, baha ng baha ang Singapore. And we have been inviting consultants to give us studies and to teach us their experience. Experience nila na wala, pinamit nila yung reclamation para mawala ang baha. Kasi pag low tide, pinalalabas nila yung tubig, dinadam nila yon pag high tide, tapos that is absorptive capacity for the rains. Okay. So it is there is so much science in reclamation and that's what we're doing now. And I have a private company, nagtayo kami ng building do sa old reclaimed area and nakita namin yung ilalim talagang it's shifting sands. Yung talagang gagalaw, kailangan matibay. Ngayon matindi ang engineering ng reclamation. It will take one show to explain the engineering of reclamation now. Talagang super high-tech and we have international consultants, standards, and contractors from Singapore to the Netherlands, where they have 92,000 hectares of reclaimed land in the Netherlands. Alam niyo ba yun? Ginawang farmland, 92,000. Yung kwento ni yung bata, nilagay yung finger niya doon sa 92,000 hectares po yun. So, 90% reclaimed. So, and we have thousands worldwide. There is reclamation. And sana po, from their experiences, we are learning and trying to make a resilient, sustainable, and technically sound reclamation that will be of benefit to our Filipino people.
Ang takeaway ko talaga dyan, Chair, yung leadership ngayon ng board, na they're making sure talaga na hindi at disadvantage lagi yung gobyerno. Kasi yun rin yung napuna rin namin in the past. Yung value, yung mga assets, ang bababa talaga. But now with this new leadership, at least yun yung unang-una niyong ginawa. So we commend you for that po. Thank you. But, It's the whole board. We'd correct. like to Thank thank you. the whole Thanks board. for the It's, board po. Director Ildefonso, noong March 2026 naman, binuksan ang huling bahagi ng C5 Link Expressway ng MCTE. Gaano po kahalaga ang proyektong ito sa pagpapabuti ng konektibidad at daloy ng trapiko sa Metro Manila? Yung 6 Mart, napakahalaga yung pagbubukas ng C-Link connection dahil mami-minimize na yung travel time yung mga manggagaling Cavite na pupunta sa Quezon City. Dati nung wala yun, dadaan sa Ross Boulevard, pupunta sa ng Quiapo, Tapos traffic. bago marating yung Quezon City, mga 2 oras yun eh. Para But with umuwi this ng one, probinsya. so, very short time na lang yung pagbiyahe mo niya, mga 15 minutes lang. Natawid mo na yung from Cavitex to C5. Ganon din yung papunta sa South. Kung galing sa C5, galing sa Quezon City, galing sa Pasig, sa C5 link lang siya, lalabas na sa Cavitex. And very laking fast. ginawa sa mga Ang laking motorista ginawa yun, sa sobra. motorista. Yun At po ang yung laking karga. tipid sa gasolina. Of course, Then, of course. Lalo na, ano tayo, sir, nagtaas Pag tayo sa ng traffic, 10 pesos. kahit tumigil ka, kumaandar yung Kumonsumo. makina, kukonsumo ka. Pero dito, pagdaan mo dyan, ang bilis. At dumadaan ako kasi from Cavite ako eh. Okay. Pag pumunta ako dito, mas madaling dumaan dyan sa C5 link. At least Ang na-experience. incidentally po, ang nagmamanage po ng toll road company ay ang PEA-TC Toll Road Company, which is a subsidiary of PRA. So we At least manage the na-manage. operations of and ownership, a portion of the ownership of the Cavitex. Okay. And we own all the lands and Okay. Doon sa ano po. so yung expressway. Okay. And the management is under our subsidiary. So we'd like also to take this opportunity to congratulate our men and women at PEA Toll Road Corporation. We'd like to thank them for their dedication and hard work in keeping one of the most efficient and cheapest toll roads in the Philippines, which is the Cavitex Toll Road. Alright. Salamat po sa inyo, mga taga-Cavitex, taga-PEA-TC. Alright. Kay Ma'am Ina po, patuloy po ang PRA sa pagsasagawa ng SNS Eco Forum at paghihigpit laban sa illegal na reclamation activities. Paano po ninyo tinitiyak na napapangalagaan ang kalikasan, gaya po nung nabanggit nyo kanina, green and blue jobs, kasabay po ng pagpapatuloy ng reclamation projects? Okay po. So, sa ngayon po, ang isa po sa mga pangunahing priority ng PRA ay ang pag-prevent o pagsasawata sa illegal reclamation. So, pumupunta po ang PRA sa mga coastal cities and municipalities, sa mga coastal provinces. Iniisa-isa po yan ng PRA para po mapigilan ang illegal na reklamasyon. So, hindi po madaling trabaho ito. Alam naman po natin na archipelago ang ating bansa. So, natural po sa mga tao and even for local governments na mag-develop sa dagat. So, ang ginagawa po ng PRA ay pumupunta nga po mismo dito sa mga coastal areas at nakikipagtulungan sa LGUs para po lumawak yung kaalaman ng ating mga mamamayan na hindi po tayo dapat basta-basta nagtatambak ng lupa sa dagat. Hindi po porket sa harapan ng bahay natin o sa likod ng bahay natin ay dagat, pwede na po nating tambakan yan. Hindi po, kasi kailangan po natin ma-ensure na wala po tayong natatamaan na protected areas, wala po tayong na-affect na mga biodiversity. Kasi po, meron po kaming mga nakita talaga na protected areas pa nagtambak. So ito po yung mga nakakasama, yung mga hindi natin na re-regulate na mga pagtatambak. So, ang PRA po, kaya rin po kami nandito at pinapalawak po yung kaalaman ng mga mamamayan. Pinapalawig po namin yung pangangampanya against illegal reclamation para ma-ensure po na yung mga pagtatambak at yung mga reclamation projects based on sound science, based on sound engineering, at hindi po nakakasama sa kalikasan.
Okay, Chair Lopez, bukod sa madami pong mga proyekto na na-share niyo po ngayong umaga po, no, ano pa po ba ang mga dapat abangan ng ating mga kababayan mula sa PRA sa mga huling bahagi ng taong ito at sa mga susunod na taon pa? Napakarami po. Under the leadership of our President, BBM, makakaasa kayo. We are not only creating more lands, we are not only protecting the estates of the Philippines. Makakaasa po kayo dyan. Itaga nyo sa batayan. Makakaasa kayo. We will not only protect them, but we will be creating opportunities for our people. Napakarami po ang pagkakataon na dadalhin po nito. Not only economically, but also socially and culturally and we have a holistic package po na pwedeng asahan ng Republika ng Pilipinas at right now we are embarking on a very big project which it will take 1 or 2 to promote this but by and large magkakaroon po tayo hindi lang ng bagong Pilipinas, kundi ng bagong Pilipino na makakatulong sa lalong nakakahirap sa ating bayan. To those who are less, to those who have less in life. We will try to give more governance to them. And I'm pretty sure we are all looking forward to that, Chairman Lopez. On that note, maraming salamat po sa mga impormasyon na inyong ibinahagi at sa inyong oras, Attorney Alexander Lopez, Chairperson ng Philippine Reclamation Authority, PRA Director Elio Ildefonso, Ma'am Ina Margarita Yalong Helomina, ang Acting Department Manager ng Environmental Management ng PRA, at kay PRA Assistant General Manager Joseph John Literal. Maraming salamat po sa inyong panahon. Thank you. Salamat Thank po. you. Salamat po Sir sa pagkakataon po.